Ang Rizal ay isang lalawigan sa gitnang bahagi ng isla ng Luzon sa Pilipinas. Pinapaligiran nito ng Kalakhang, Maynila sa kanluran, sa Hilaga ang Bulacan, sa silangan ng lalawigan ng Quezon at Laguna sa timog. Ang Rizal ay nahahati sa 13 munisipalidad at isang lungsod. Kabilang sa mga munisipalidad ng Rizal ang Angono, Binangonan, Cainta, Cardona, Halahala, Morong, Pinilla, Rodriguez, San Mateo, Tanay, Taytay at Teresa. Ang nag-iisang lungsod nito ay ang Antipolo na siya ring kabisera ng lalawigan. Sa lalawigan ng Rizal, binalak ang mga plano sa Himagsikan, ginawa ni Andres Bonifacio at ng mga revolusyonaryong Rizaleño sa loob ng kuweba ng Pamitinan sa Rodriguez. Ayon sa kasaysayan, ang Rizal mula pa noong 1853 hanggang 1901 ay kilala sa tawag na Morong District. Pinalitan ng Rizal noong Hunyo 11, 1901 sa bisa ng Act No. 137 ng First Philippine Commission. Ang pangalang Rizal ay sa mungkahi ni Dr. Trinidad Pardo de Tavera, isang makabayan, scholar at kaibigan nila Dr. Jose Rizal, Don Juan Sumulong at Epifanio de los Santos. Upang mabigyan ng pagpapahalaga ang kasaysayan ni Rizal, isang araw, may 6 na magkakaibigan na naglakbay patungo sa probinsya ng Rizal. Sila ay sina Padyot, Lalilay, Mikay-Kay, Ben, Diesel at Rem. At ang kanilang paglalakbay ay ngayon ay magsisimula na. Sa paanan ng bulubundukin ng Sierra Madre, matatagpuan ang kuweba ng Pamitinan. Nakahimlay ito sa barangay ng San Rafael sa Rodriguez, Rizal. Matatagpuan din ito malapit sa Wawa Dam. Ang kuwebang ito ay kilala noon bilang kuweba ni Bernardo Carpio. Ang pangalang ito ay nanggaling sa isang maalam at tauhan sa Pilipinong mitolohiya na si Bernardo Carpio na sinasabing sanhi ng mga lindol. Ang saligang anyo ng alamat ay nagsasabing si Bernardo Carpio ay mayroong pambihirang lakas at hindi makawala mula sa pagitan ng dalawang malalaking batong mga bundok ng Montalban, na ngayon ay Rodriguez na. Sinasabing pinipigilan niya na magkaumpugan ang mga bundok katulad na lamang ni Atlas na isang titano sa Griego mitolohiya na nagpapanatili sa pagiging nakaangat ng kalangitan. Sinasabing sa tuwing magkikibit-balikat si Bernardo Carpio, nagsasanhi ito ng lindol. Noong 1895, isang taon bago maganap ang Philippine Revolution, si Andres Bonifacio kasama ang ilang mga katipunero na sina Emilio Jacinto, Restituto Javier, Guillermo Masangkay, Aurelio Tolentino, Faustino Manalac at Pedro Zavala ay nagtungo sa kaloob-looban ng Morong, na ngayon ay kilala bilang probinsya ng Rizal, upang makahanap ng lugar na maaaring pagtaguan dahil nadiskubre na ng otoridad ng Espanya ang lihim na kalisang katipunan. Narating nila ang San Mateo at Montalban at nadiskubre ang kuweba ng Pamitinan bilang isang ligtas na lugar na maaaring pagtaguan. Sa kuweba na ito isinagawa ang ilang inisasyon para sa mga bagong miyembro ng katipunan. Ang mga katipunero, mga bago at lumang miyembro ay nagtungo sa loob ng kuweba. Matapos ang pagtatalaga ng tungkulin, si Bonifacio
Gamit ang piraso ng uling ay sinulat sa pader ng kuweba ang mga katagang Viva la Independencia Filipinas o nangangahulugang mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas na hanggang ngayon ay maaaring makita sa mga dingding ng naturang kuweba. At noong oras na iyon, ika-12 ng Abril 1895, idineklara ni Andres Bonifacio ang kalayaan ng Pilipinas mula sa imperyo ng Espanya. Ginamit din ng sundalong Hapon ang kuweba ng Pamitinan bilang kampo noong ikalawang digmaang pandaigdig laban sa mga Pilipino at Amerikanong sundalo. Noong Hunyo 21, 1996, idineklara ang kuweba ng Pamitinan bilang isang makasaysayang lugar ng National Historical Commission of the Philippines. Kalbaryo. Yung Kalbaryo po, paano pupunta doon? Kasi lalakarin niyo yun, medyo tataas yung papaganyan dun. Pero dito rin po yung malapit. Kami papunta ron. Ano yata yun, hindi ko alam kung layunan nakakasakot dun. Sasakay din kayo ng jeep pag yung baba niyo. Eh yung Morong po. Malayo yung Morong. Malayo. Ay, Pero diba jeep lang din po yun, jeep kuya? lang. Sa highway din lang din po yun, di ba? Dadaan ka namin Binangonan, Cardona, Morong na. Eh kuya, yung Libid Binangonan po? Doon din na. Doon din na. Banda rin pagkakas. Angono Rizal ang art capital ng ating bansa. Ang barangay poblasyon itaas ng Angono Rizal ay ang lugar kung saan naroon ang bahay ng national artist na si Carlos Francisco na kilala rin sa palayaw na Botong. Narito rin ang kanyang art gallery. Si Botong ay mas lalong nakilala sa mga mural painting niya tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung lilibutin mo ang barangay poblasyon itaas, marami kang makikita na obra na nakaukit sa bawat pader ng bahay dito. Makikita rin dito ang mga nota at titik ng awit at tugtuging sa ugay ng duyan na kinatahan ng national artist na sina Maestro Lucio D. San Pedro at Levi Celerio. Nakilala rin si Botong dahil isa siya sa nakadiskubre sa Angono Petroglyphs. Ang Angono Petroglyphs ay kinukonsidera na pinakamatandang prehistoric artwork. Meron itong 127 human at animal figure na sinasabing 3,000 BC pa ito naroon. Noong 1996, ipinahayag na ang petroglyphs ay national cultural treasure ng ating bansa. Sa edad na 57, binawian na ng buhay si Botong noong March 31, 1969.
Pagtapos namin libutin ang Angono Mural Fleet, ay nadaanan namin ang parokya ni San Clemente. Ang parokya ni San Clemente ay itinayo noong taon 1933. Ipinangalan ito sa kanilang patron na si Saint Clement. Taon-taon dinaraos ang Gigantes Festival bilang sagunita sa kanilang patron. Ang Blanco Family Art Museum ang tatagpuan sa 321 Ibanez Street, Angono, Rizal. Itinayo ito ng si Pito Blanco, isang kilalang pintor. Ipinanganak siya noong March 19, 1932 sa Angono, Rizal. Kinasal siya kay Loretta Patario Perez na taga Angono rin at nagkaroon sila ng 7 anak na sina Glenn, Noel, Michael, Joy, John, Kay, and Peter Paul na naman ang talento ng kanilang ama. Maging ang mga apo rin niya ay nagsasanay na rin para maging pintor. Ang nakapagbigay ng interes sa mga tao na pumunta sa museyong ito ay dahil halos lahat ng miyembro ng pamilya niya ay kilala na rin simula pa. Ang museo ay hinati sa ilang bahagi ayon sa pangalan ng pinta, kanilang mga likha, ang kahulugan nito at ang paraan ng kanilang pagpipinta. Halos libutin nila ang mundo sa pag-attend at pagsasagawa ng art exhibits sa mga pintor na tulad nila. Sa pagbisita sa Blanco Family Art Museum, mamamangha kayo sa kanilang mga likha at sa kakayahan nila mula noon hanggang ngayon. Hinahangaan po rin ng Blanco family dahil sa kanilang pagkamalikhain at ding kagustuhan sa pagpipinta. Matapos namin pumunta sa Blanco Family Art Museum ay hindi namin inaasahang papadaan kami sa napakaganda at kaaya-ayang lugar na Wawa Lakeside. Napakaaliwalas at napakatahimik na lugar na maganda upang takasan ang ingay at stress sa syudad. Antipolo Cathedral o kilala din bilang National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage ay matatagpuan sa Antipolo City, Rizal. Ang imahe ng Our Lady of Peace and Good Voyage ay sinasabing dinala sa bansa ni Governor Juan Miguel de Zamora na galing Mexico sakay ng galyon El Almirante. Ito ay tinawag sa imahe dahil sa kanyang ligtas sa paglalakbay sa karagatang Pasipiko. Ang simbahan na pinagtayuan sa kasalukuyan ay ang lugar kung saan nakita ang imahe pagkatapos nito mawala ng ilang ulit na di malamang dahilan.
Noong taon 1632, matapos itayo ang nasabing simbahan, ngunit ito ay ilang beses nasira. Noong taon 1639, ang simbahan ay sinunog noong panahon ng mga Chinese, at noong taon 1645, ito ay muling nasira dahil naman sa matinding lindol na sumama sa Luzon. Ang nasabing simbahan ay dinarayo ng maraming deboto kasama ng ating pambansang mayari na si Dr. Jose Rizal kasama ang kanyang ina. Noong panahon ng Hapon, ang simbahan ay muli nasira, pero pagkatapos ng World War ay muli itong itinayo sa tulong ng kaparian at ito ay pinamumunuan ng dating First Lady Aurora Quezon. Noong namatay si Governor Tabora, ay binalik ang imahe sa mga Jesuita kung saan may itinatayong bagong simbahan. Dahil sa nasabing laging pagkawala ng imahe, ay naisip ng mga kaparian at mga deboto na ayaw umalis ng imahe sa nasabing lugar. Kaya sila ay gumawa ng inukit na Birheng Maria sa Tipolo 3 kung saan lagi nakikita ang imahe. Taktak ay isang talon na natagpuan sa lalawigan ng Rizal. Ang talon ay itinalaga bilang isang national park ng kagawaran ng kapaligiran at likas na yaman. Ito rin ay isa sa dalawang pinakapopular na tanawin sa Antipolo City. Noong 1990, ang talon ay pinahayag bilang isang pambansang makasaysayang shrine sa ilalim ng Republic Act No. 6964. Ang kasaysayan ng Hinilugang Taktak ay mayaman at makulay na parang Antipolo mismo. Naganap ang kasaysayan nito noong ika-16 na siglo. Ang taong bayan ng Antipolo City ay nababahala sa pamamagitan ng isang kampana sa simbahan na gumagawa ng malupit, malakas at di kaaya-ayang tunog kapag krusada sa panahon ng Angelus. Sila ay humingi sa lokal na kaparian na mapuksa ito. Tinapon sa malapit na ilog ang kampana at ipinapaliwanag nito ang pangalang Hinilugang Taktak na nangangahulugan kung saan ang kampanilya ay bumaba. Naging isang reliyosong lugar ang Antipolo. Ang talon ng Taktak ay sumikat at naging lugar kung saan pwedeng pagdiguan at mamasyal ang mga tao. Noong 1990s, diniklara itong National Park ng gobyerno. Sumikat din ang Hinilugang Taktak sa mga artista upang kanilang maging shooting area, kaya nararapat na ipagmalaki ito. Maligayang pagdating sa Pulo ng Diablo. Ayon sa alamat, sa bayan ng Binangonan, nagsimula ang hiwaga sa Puente del Diablo noong panahon pa ng mga Kastila. Nasa ano tayo? Puente del Diablo, tama ano? Opo. Oh, sakto, 426 na. Ano, paano bang nagsimula talaga yung kwento ng Puente del Diablo? Sa rinig-rinig ko lang po sa mga matatanda. Naging matagal na rin po ako dito. Nag-tour guide na rin ako. Narinig-rinig ko sa mga kwento. Sa mga mga ninuno. May isa pong dalaga rito, babae. Na napakaganda. Magandang babae. Tapos, ang daming nanligaw.
may isa pong kondisyon yung isang babae. Ang sabi niya, kung sinong makaunang makabuo ng daan, pakabilang ibayo, pakailang bayo siya ang papakasalan ko. At sa araw ng iyon, may dumating na lalaki upang tumugon sa kanyang hamon. Nung ding araw na iyon, nagsimula raw makarinig ang buong barangay ng malakas na ingay na para bang may nagbabagsakan na malalaking bato sa kanilang lugar. Laking kulat daw ng dalaga na makita na ang mga mukhang demonyo ang mga gumagawa ng tulay na bato. Nakita niya yung mga nagagawang mga tao. Nagtaka na po siya kasi ang dami po nagagawa. Ay sakaling pinano niya lang isang tao lang. Kinalabit niya po yung isang lalaki. Pagkakalabit niya, iba po nakita niya. Naglilisip na ng mata, tsaka mapula-pula na po yung muka. Dali siyang pumunta sa aming simbahan. Humingi siya ng patungin yung kampana sa oras ng gabi. Nagising lahat ng tao. Kinatung lang po yung kampana, di na po natuloy. Kaya, mabato po rito. Gawa po nila to. At ang hindi natapos na tulay ngayon ay tinatawag nilang Puente del Diablo o Pulo ng Diablo.